تزدان رحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان في هدايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, lahat ng papuri ay sa Allah lamang at ang kapayapaan at biyaya habag ay sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga kakilala, mga kaibigan, espesyal sa kanyang mga kamag-anak at sa lahat ng mga taong tumatahak sa matuwid na landas. Bali, sa ngayon po, siyempre siguro baka dahil sa lumipat tayo ng ibang oras, kaya yung iba ay mari na hindi po tugma sa kanyang kumbaga schedule. Dahil po sa may programa tayo na bago sa 5 o'clock, kaya nilipat po natin sa 1:30 hanggang 2:30 para pares po sila sa Arabic na paksa po natin. At ang programang ito ay espesyal po sa mga taong kumbaga hindi pa sila marunong magsala o magdarasal. At siyempre, kasama rin din po yung mga marunong na magdarasal dahil bawat isa sa inyo ay bibigyan po natin ng pagkakataon na mapakinggan ang kanilang mga binibigkas sa pagdarasal at mapanood, makita kung paano po sila nagdadarasal. Kaya ang oras na ito ay meron po tayong kumbaga pagbabasa, pagmimumuri, pagsasaulo at pag-exam. Meron tayong tatlong kategory po. Unang-una ating pong kumbaga pina-priority ay paano natin mabasa ng tama ang mga binibigkas binabasa sa pagdarasal. Nakasulat po English, hindi Arabic, pero dahil hindi pa tayo marunong magbasa ng Arabic, dahil baguhan po tayo, so doon natin po sinisikap na mabasa po natin sa tama, kaya po natin pinapakinggan doon sa litrang kumbaga mga English. So kapag nabasa po natin at okay na yung pagbabasa, ang susunod doon na yung pagsasaulo. Opo. Kaya kapag naisaulo po natin yun, isasaulo natin po rito. At kapag naisaulo po natin lahat ang mga binibigkas sa pagdarasal, doon po tayo magkakaroon ng exam. Kaya ito pong listahan po namin. Opo. Bali, ang nabigyan ko po ng pagkakataon na mabanggit po nila yung mga binibigkas, espesyal po sa tashahud, ay dalawa po lamang, no? Ay, hindi, isa, dalawa, tatlo, marami-rami po sila, no? Si Khadija, kasama rin si Soledad, si Janna, si Ginaline, hindi, si Catherine pala, at saka si Rochelle, saka si Mariam, si Jane. Opo. So sila po yung nakabanggit o nakapagkasaulo ng kumbaga mga binibigay sa pagdarasal. So bali sila po yung bibigyan po natin ng exam. Opo. So bawat isa sa kanila ay magbibigay po ng oras opo, o di kaya pagkatapos ng ating pag-aaral para sa mga baguhan, sa kanilang mag-exam. Depende po, titingnan ko po muna kasi siyempre katulad po ngayon, bali 4 po lamang kayo. So dahil hindi kayo marami, kaya mas maganda mag-exam tayo muna. Nandiyan na si Janna, tapos si Soledad. Pwede rin mag-exam. Okay. Ngayon po, makikinig tayo po muna sa kanila
tulad po ni Miriam at saka dalawang Mariam. Ito pong Mariam na Arabic na nakasulat, si Mariam ano po to? Si Mariam, apat ang Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. si- Ako po yun, Mariam Donato. Donato, si Mariam Donato. Si Mariam Donato. Pwede magtawag ka muna ng iba, Ustad, kasi nagagawa po ako ng salad. Opo, bali ang unahin ko kasi naka-schedule ngayon ay si Janna. Opo. Okay si po, Janna. Ustad. Sopran, dyan sa Kalaukeran. So, si Janna po. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, excuse muna. Exam tayo muna sa naka-schedule. Bali, ang unang mag-exam po ngayon ay si Janna. Okay. Bali, gumawa po tayo ng ito po para magbigay po ng grade. Unang-una po ang gagawin po ng ating sister ay papaliwanag po siya patungkol sa pag-ablusyon. Kahit hindi na paabay na paliwanag basta at least magkakasunod. Pagkatapos, magdadarasal po siya. Sa pagdadarasal po, kailangan ipaliwanag niya pa rin kung halimbawa anong unang gagawin hanggang sa babanggit po ang mga binabanggit. Para po makita po ng mga sister, kailangan po nakatalokbong ng maayos. Kasi siyempre, para manood po yung mga sister kung paano magdarasal at paano bigkasin ng mga binibigas po. At para mapanood din natin isa lang kasi doon tayo magbabase ng grade po. Okay. So si Janna, ready po kayo Janna? Yes po, Ustad. O sige po, saan yung camera niyo po para Wait po, saglit lang. mapakinggan. Po ba? Hindi, ang pagkudo po, hindi po. Ang pagkudo, hindi kaya pupunta sa CRO, hindi kaya sa ano. Basta lang ipapaliw ng gagawin, ganito, ganito, ganito. Magpapaliw na po lamang kayo. Sa pagdarasal din, ganun din. Ipapaliw na ito ang unang gagawin sa pagdarasal, itong mga binibigas. So, pagdating sa binibigas, babanggitin mo talaga yon. At sa pagyukod, kailangan makita pagyukod, pagpatira pa, upo para malaman kung halimbawa perfect o hindi, kung may pagkukulang po. Okay? So, pwede na po kayo, ano? Okay po. Saan yung camera niyo po? Kailangan nakatalokbong tayo, ha? Nakahijab, mukha lang makikita. Ito yung, siya yung unang mag-exam sa ano po natin, sa live natin po sa Zoom. Okay po, magpaliwanag po kayo patungkol sa pag-ablusyon. Ayan. Ang ablution po, first, intention. Sunod po, yun pong magbabanggit ng ano, yung magbabanggit na bismillah. Bismillah. Opo, yung sa puso, sa puso natin. Pagkatapos, una pong gagawin, pagtapos ng wudu ay yung hugasan yung kamay. Simula Tama. sa right, papuntang kanan 3 beses. Okay. Pagkatapos, ang sunod, magmumog 3 Okay. beses. Pagkatapos po magmumog 3 beses, singhot, singa, Okay. 3 beses po. Pagkatapos po, hilamos, 3 beses hanggang dito sa may baba. Nakikita niyo pa ko, Stan? Opo, nakikita kasi ito, na clear po. Pagkatapos, 3 beses hilamos. Pagkatapos, kamay, galing dito sa kuko, hanggang dito sa siko, 3 Okay. beses, magsisimula ng kamay, papuntang Okay. kanan, 3 beses. Pagkatapos, wag-wag, pahid dito galing sa noo, yung may buhok dito, hanggang dito sa may buhok sa batok. Okay. 3 beses. Tapos yung hintuturo ba to? Ayan, yan, tama. Turo, ipasok sa tenga. Tapos itong hinlalaki,
ipahid ng ganon pataas, either pataas or either pababa. Some beses. Pagkatapos, yung paa, galing sa right, hugasan din. Itong, ituturo natin, i-ano natin dito sa gilid-gilid. Yan, tapos hanggang galing dito, hanggang dito sa may buko-buko, hanggang dito sa ankle. 3 beses din. And then, ganoon din po sa kanan. Okay. Pagkatapos, magbabanggit po ng, di pa po memoryado yun. Madali naman yun, yung shahada, yung ashhadu an la ilaha illallah. Hindi kayo mahirapan. Boss. Bali yun ang kulang sa inyo, hindi pa na isa ulo, ha? Okay? Wala. Yun lang po, Ustad, kasi inaano ko lang po yun binabanggit ko lang po yun pag nag-ano. Okay, so pwede ka na magdarasal. Bismillah. Start na po ako pagdarasal? Okay, so ano po yung kailangan palakasan ng busis, ha? Sige. Okay. Bismillah. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasali li rabbika wanhar. Inna sya'ani'aka huwal abtar. Allahu Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Allahu Akbar. Subhana rabbil Allah, subhana rabbil Allah, subhana rabbil Allah. Allahu Akbar. Raghfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Allahu Akbar. Subhana rabbil Allah, subhana rabbil Allah, subhana Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahu Akbar. Subhana rabbil Allah, subhana rabbil Allah, subhana rabbil Allahu Akbar. Raghfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Allahu Akbar. Subhana rabbil Allah, subhana rabbil Allah, subhana rabbil Allah. Allahu Akbar. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ustad, Pangalawang tasawuf. ilang rakaat po ba? Okay na yan. Okay na yung dalawang rakaat, pero dugtungan mo yung pangalawang tasawuf. Banggitin mo yung pangalawang tasawuf, yung Allahumma salli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Okay, jazakallahu khairan, jazakillahu khairan. Okay na po, tapos na po kayo. Inshallah. Nawala ko kasi
kasi may narinig ako sa labas. Nakalimutan ko. Okay. Alhamdulillah, sa ano po, maraming salamat sa pag-actual ni Sister Janna patungkol po sa pagdarasal. Opo. Okay, tingnan ko po sino yung mga matatagal dito. Si Asma, si Mariam. Okay, isa lang po ang aking tatanungin po sa kanila. Sa susunod na may mag-exam, pangalawa na naman ang tatanungin ko. Okay. Ang tatanungin ko po rito si Asma. Ano po bang masasabi po ninyo sa pagdarasal ni Janna? Mayroon po ba kayong masasabi na kumbaga may kulang? Ano po? O baka may sobra? Si Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, late po ako. Kakapasok ko lang po nung second rakaat na po niya. Okay. Sorry po. May katwiran sino yung nauna kaya rito? Si Rochelle. Nauna si Rochelle? Opo, si Ate Rochelle lang nag-send sa akin ng Okay. Ustad. Siguro nauna si Rochelle. Rochelle, napanood po yung pagsala ni Sister Janna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Ustad, hindi po kasi may ginawa po ako eh. Pero naririnig ko po yung niya, yung pag-pronunciation niya, medyo may konting-konting mali po yung pronunciation niya. Okay. Syempre po, dala po ng bago po siya. Inshallah na rin po niya. Okay. Hindi ko po nakita yung action niya, Ustad pero yung lang niya, yung pagbigkas lang niya. Okay. Jazakallahu khairan na si Kwan yata, si Solidad. Napanood mo yung kanyang pagdarasal? Opo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Okay. Naam. Mayroon po ba kayong napansin sa kanyang pagdarasal? Kulang o sobra? Okay naman po, Ustad. Sa observation ko lang sa kanya kasi po baguhan naman po siya. Dumaan din naman po ako doon. Meron lang siyang kunting hindi niya lang mabigkas ng tapa at malinaw yung pag ng tasyahud. Pero alhamdulillah makakaya niya po. Yan lang po, Ustad. Okay. From Nasdeh. Teka, si Mariam po. Si Mariam din. Mayroon po ba kayong napansin? Okay. Kung may napansin o sumobra, kulang o sobra, pwede niyo po banggitin sa amin. Okay, baka busy po siya. Bali sa ngayon, dahil siyempre siyang kaunang-unang binigyan po natin ng exam sa Zoom, ang gusto ko pong mangyari, lahat po tayo dadaan. Opo, kahit na po yung nag-comment o yung binigyan natin ng pagkakataon magsalita, so i-schedule din natin yan para po makadagdag ng kaalaman din sa mga baguhan. Halimbawa, marunong natin magdarasal, alhamdulillah, pati yung mga binibigas, alam po natin. Kaya kapag pinanood po rito, nag-actual po kayo, makakadagdag tulong po yan sa ating mga baguhan. Kasi may mga baguhan po tayo na kung tutusin, ito special po para lamang sa kanila. Kaso lang, gusto nyo rin magkaroon ng gantimpala at biyaya, kaya nakabukas po ang programa para sa inyo. Kaya itong Sunday, special po talaga sa pagdarasal na para lamang sa mga baguhan. Okay. Walang magbibigay ng dagdag na comment at kung mayroong napansin na sobra o di kaya naidagdag sa pagdarasal ni Sister Janna. Wala po. Sino kaya? Mga bagong din yan. Okay. Ngayon, ang naka-schedule po rito na susunod na mabibigyan natin ng exam ay si Khadija. Wala rito siya Khadija. Siyang susunod. Opo. Sa Sunday, mag-exam din po siya. Tapos, doon natin po ipapaliwanag kung ano po yung napansin po natin na baga kulang. Opo. Detail po yun kung ano yung kulang sa mga pamamaraan or ano po yung kulang sa mga binibigas po. Opo.
Katulad pa rin ng nabanggit po ng mga ibang sister na dahil siyempre bago po si sister, pagdating po sa mga binibigas, siyempre normal po yun na kapag baguhan po tayo, lalong-lalo na hindi pa tayo marunong magbasa ng Arabic, sigurado po yun may mga letra na hindi po natin may bibigay yung tamang pronunciation po. Sigurado po yan. Opo, kasi siyempre, halimbawa, naisaulo po natin yan sa pamamagitan ng letra ng English, katulad po yung ginagawa ko po na nakasulat na English. Kapag doon natin yan naisaulo po, na hindi po mismo yung Arabic niya, sigurado po yan, may mga hindi natin po mabibigas ng tama. Dahil may mga letra sa Arabic na hindi po mahanap sa tinatawag na mga litrang English. So, makukuha po natin ang tamang pronunciation niyan sa pamamagitan ng nagtuturo. Kumbaga, doon natin makukuha yung tamang pag-pronounce po sa mga binabanggit. Opo. Kaya, inshallah po, malalaman ni sister sa susunod na Sunday kung ilan ang nakuha niyang points kasi bawat ano po ay naglalagay ko ng points. So para masigurado, ulitin natin po, papakinggan natin, panoorin natin para maibigay po natin yung pinaka-tamang score na makukuha po niya. Pero ang sigurado po ay siya ay nakapasa kasi siyempre tulad po ng mga nag-comment, nakukunti lang po dahil siyempre bago siya, kaya hindi niya nakukuha yung tamang pronunciation po. Okay. Hindi pa dumating si Khadija, no? Hindi pa dumating. Okay. Sino po yung binigyan ko ng assignment na mayroong isa sa ulo? Parang si Miriam. Miriam, meron ba kayong assignment para sa pagsasaulo? Oh, meron. Assalamualaikum, Brother Saad. Na-memorize ko na yung Iftitahus Salah at saka may konti-konti rin sa Fatiha, Suratul Fatiha. Okay, sa Iftitahus Salah. Pasensya na po ha, kasi masyadong busy simula nung nakasakit si Doc, palaging may bisita dito. Tapos madaling araw na kami natatapos, gabi-gabi maraming tao sa bahay. Okay, dandanin po natin inshallah, huwag natin pwersa. Inshallah. Salamat, okay. Brother Saad. Kung ano man ang naisaulo ni po, ngayon papakinggan po namin ha. Okay. Sige. Papakinggan po namin. Sa niya po sa Brother Saad, Allahu Akbar, Subhanaka Allahumma, wa bihamdika wa tabarakasmuka, wa ta'ala jaduka, wa la ilaha gairuk, a'udhu billah min syaitanir rajim. Tama ba yan, brother? Oo, tama ba rin, tama. Yung ano lang, konti pero yung lang, pronunciation lang, oo. yun lang po. Tapos yung sa Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa Malik Yawmiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim gairil magdubi alaihim waladalin. Okay. Amen. Masalah. Brother, pasensya na. Okay. Sigurado mo ba tayo? Wala tayong binabasa dyan. Pasilip-silip lang pero nakayanan ko na talaga yung Suratul Fatiha. Pero yung sa iklas hindi pa, Brother Saad. Ganito lang po patakaran po natin sa pagsasaulo po ng alimbawa tag-isa. Isasaulo niyo po yung Suratul yung Iftitah, tapos isasaulo niyo yung Fatiha, yung sura, alimbawa ano yung Suratul Ikhlas, ano po yung sura nating sasaulo. Binibigyan ko po kayo ng pagkakataon na kahit hindi po makita ang kamera ninyo kasi siyempre hindi pa exam. Pero kapag oras na exam, katulad po ng ginawa ni Janna, okay? Sige, brother. Salamat, brother. May tiwala naman tayo na wala kayong binabasa dyan. Pero yung sabihin nyo, silip-silip lang, ay hindi pwedeng silip-silip.
Kailangan talaga Sige, brother. kabisado po. Sige, brother Saad. Sige, brother. Okay. Kaya Sa susunod, baka, kahit may camera, pwede na. Oh, Kasali na yung Suratul Ikhlas ko, ipakita ko sa inyo po. sa exam po, doon po yung final na camera, okay? Sige, brother Saad. Okay, so may kulang po ng konti. Kaya sa susunod, ang isa sa ulo ni Puay, yung sura. Tapos, nasa inyo Ikhlas? po, alin ang madali sa inyo? Suratul Ikhlas? Ikhlas, pwede ba yung Ikhlas? Opo, Suratul Ikhlas. Mhm. O di kaya yung Suratul Kautsar. Nasa sa inyo yan, alin ang mas mainam sa inyo? Kasi dapat... Sa Ikhlas yung, binabasa ko na ngayon, brother. Sa Ikhlas. Okay, Ikhlas. Suratul Ikhlas. Pwede na yon? Opo, sa susunod, Suratul Ikhlas. Anong binabanggit sa pagyukod? Pagyukod? Pwede niyo ba ako masendan niya ng video yung binabanggit po sa pagyukod? Opo, wala pong problema. Okay, wala pong problema. So, Pwede po ba? Salamat po, brother. Bali, dalawa lang na isaulo ni sa Iftitah, Husala, at saka yung Suratul Fatiha. Okay. Sa susunod yung Ikhlas. Opo, Jazakillahu khairana, inshallah. Next, nandiyan na si Miriam ba yun? Miriam. Si Khadija, tama. Si Sister Khadija, bali mag-exam po kayo, di ba? Khadija, pakinggan natin, tingnan natin kung baka nakaready si Khadija. Okay, siguro busy si Sister Khadija dahil hindi makakasagot. Okay. Sa ngayon po, dahil meron tayong natitirang 20, mga 32 minutes. Kukuha po tayo ng isa sa mga matatagal na marunong na magdarasal. Kumbaga, bibigyan natin sila ng pagkakataon kasi para makatulong po sa ating mga baguhan kung paano sila magdarasal. Opo, sige po, wala pong problema. Si Sister Khadija ay busy po. Kaya sa susunod na Sunday, magsenda po kayo. Kung kayo po ready, mag-exam po kayo. Kasi ang nauna po ay si Janna. Tanungin ko muna itong 3 o 4 sila kung sino ang pwede sa kanila na hindi busy para makita po kung paano magdarasal. Aywan ko sino sa kanilang pwede. Pero lahat sila dadaan pa rin sa akin sa pagdarasal. Sino kaya si Rochelle o si Soledad o si Asma o si Mariam? Sino sa inyo na pwede ngayon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, ang problema kasi sa akin, yung camera ko baka ayaw mag-open. Pero itatry. Subukan niyo po kung hindi, wala ting magawa. Ayan mag-o-open siya, Ustad. Kaya lang itim yung lumalabas. Sira na kasi yung cellphone ko. Kailangan pala palitan, no? Ayan inopen ko na yung video. Ayan, mag-o-open, kaya lang yung tumitigil siya, hindi gumagalaw. Okay, sige na po. Pwede na kayo magsimula kung halimbawa ready po kayo. Wala pong problema. Para marinig nila. Hindi magtatagal yung video, ayaw gumalaw. Kahit na Ganyan po. Ustad, nakikita nyo ba? Opo, nakikita. Kung mawala, wala pong problema. At least tuloy yung mga binibigkas sa pagdarasal. Okay. So, ganun na lang po. Okay. Kung nawawala. Ayaw talaga sinusubukan ko. Pero pag patalikod, Bismillahirrahmanirrahim. Wala nang oras. Sige. Ayaw din. Sira na talaga yung camera ko, Ustad. Pasensya na po. Wala pong problema. At least may katwiran tayo siya. Hindi naman pwede na mag-magic tayo rito na Baka magtawag ka na lang ng may camera, Ustad. Opo, sino kaya sa kanila? Si Rochelle, si Soledad, si Asma? Sige na po, Ustad, ako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Rochelle, okay. Siya ngayon na. Punta lang po ako dito. Sige po. Mag-abaya lang po ako. Opo, maganda.
Okay. Bismillah. Magsala po, Ustad. Opo, 2 rakaan na lang po ay yung Salatul Fajr kahit na mga maikling sura. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka qasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdan katiran tayyiban mubarakan fih. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamdan katiran tayyiban mubarakan fih. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wat-tayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salamu. Tabarakata yahdal jalal wal ikram. Masyaallah, masyaallah. Jazakillahu Jazakumullah. khairan, masyaallah. Saan ba yun? Okay. Okay, alhamdulillah. So kahit po papaano yung mga baguhan po sa atin, siyempre napapanood nila bukod doon sa kanilang mga dating pinapanood, maganda pa rin yung mismo tayo ang panood versional kahit na sa social media, sa laptop, na mga kasamaan po natin mismo. Okay? Dahil po lahat po yun naka-video, ang gagawin po natin, siyempre tulad ng video ni Sister Jana, so isisend ko rin yan sa kanya private, at doon ko din sasabihin sa kanya kung ano yung mga dapat niya ituwid. Opo. At ganun din po kung mayroon po halimbawa kay Rosel o di kaya yung mga iba pong susunod na mag-exam sa pagdarasal, yung mga video niyo po naka-record at isisend ko po sa inyo na naka-private. Hindi ko na po sinisin sa publiko. Kaya kahit po pansinin niyo yung video po na para sa pag-aral po natin, nakalagay po doon na hindi naman private pero hindi po publiko naman. Kung sino lang bigyan ko ng link, siya lang makakapanood. Opo. Kaya mangyayari, kayo lang po ang nakakapanood kung ano po yung ating pinag-aaralan. Hindi po natin yan ginagawang publiko po. Okay? Alhamdulillah, malalaman po natin yan kapag isinin po sa atin yung video natin kung ano po yung napansin natin o ano yung nakita po natin na kulang o di kaya sobra. Okay, dahil po meron pa tayong natitira mga 12 minutes, may mga bago po sa atin tulad ni Sherry po. Tawagin ko muna si Sherry. Saan ba si Sherry? Meron po ba akong ibinigay sa inyo na assignment? Ano yung isa sa ulo po sa baguhan? Meron po, Ustad. Okay, naisaulo po ba natin? Medyo po, na po. Medyo busy kasi po sa trabaho. Okay. Saka Okay, so kung meron po tayong naisaulo, pwede natin sabihin para sinecheck ko po rito kung ilan ang ating naisaulo. Kasi bali lumalabas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mga siyam yata ang isasaulo po natin ng mga binibigkas. So hanggang sa lahat natin po yun maisaulo. Kapag lahat po natin naisaulo, saka na lang po tayo mag-exam. Kung halimbawa, kaya po natin isa lang, tulad ng anong binabanggit sa Iftitahus Salah, sa pag-upin sa pagdarasal, o Suratul Fatiha, o ano yung sura nating naisaulo, o iba pang mga binabanggit. So tuwing nakakasaulo po tayo, sinechiko po rito. Kaya kapag lahat natin po yung naisaulo, ang susunod ay mag-exam po tayo. Mag-exam. Siyempre, nabanggit ko po dati na yung mga nag-imbre sa amin, sila yung special na pinupukusan po namin na paano sila matuto magdarasal. Pero sa mga halimbawa, naging kasamaan po natin dito sa pag-aaral, kahit hindi po nag-impress sa amin. So binibigyan pa rin sila ng oras, pagkakataon din, para parang balik-aral po nila. Alam po namin na sila yung mga matagal na at marunong magdarasal. So bibigyan pa rin ng pagkakataon para mapanood ng mga baguhan po, inshallah. Okay, Sister Sherry po, anda po ba kayo? Kung meron kayong naisalo, kahit isa lamang po? sige po. Sige po. Allahu Akbar. Okay. Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha gairuk. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Okay. Palang po, Ustad. Yun lang po, mashallah. Okay. Alhamdulillah, kahit pa paano po, meron tayong naisaulo na kung saan Iftitahus Salah. Okay, para po hindi niyo po yan makalimutan, kailangan binabalikan niyo po yan, ha?
ulit-ulitin po yan. Okay? So, bali ang susunod na isa sa ulo po natin ay Suratul Fatiha. Kung kaya po natin na kasama yung isang sura, halimbawa Suratul Ikhlas, yung Qul Huwallahu Ahad, mas maganda pa rin. Pero kung kaya po natin ay isa lang Suratul Fatiha, kaya sa susunod ay hintayin po namin na inshallah yun ang assignment niya po, Suratul Fatiha, yung Alhamdulillah Rabbil Alamin. Opo. Okay, Jazakillahu khairan. Okay, next. Teka muna, saan ba yun? Ayan. Okay, sino pang nandiyan na si Ginalyn. Okay, si Ginalyn din, meron siyang assignment. Si Sister Ginalyn, kayo po, kabisa din niyo po yung Iftitahus Salah? Parang ano yata si Ginalyn. Ginalyn. Walang microphone yata. Okay. O sige, balikan po natin ha. Bali, ang hindi ko po natawag ay si si Solidad. Sa next po, pwede rin mag-exam si Solidad, inshallah. Kung papayag po siya sa susunod. Tapos sa susunod din, kahit isa lamang po mag-exam, pero kapag may oras po tayo, pwede rin dalawa. Kasi hindi natin pwedeng ubusin sa pag-exam dahil mayroon po tayong mga baguhan na lagi po natin uulit-ulitin sa kanila kung ano po yung pamamaraan ng pagdarasal. Yan, nandiyan na si Ginalyn. Meron po ba kayong naisaulo si Sister Ginalyn? Nakalimutan ko po. Nakalimutan. Okay. Dahil nakalimutan, kaya mangyayari sa next po, sa susunod, sana wag kalimutan sa next, wag kalimutan. Opo. Ulitin po natin kapag tayo mag-exam or nagbubukas minsan ng camera, kailangan pa rin nakakumpleto tayo ng hijab. Opo. Ibig sabihin, mukha po lamang ang nakikita para makuha po natin yung pinakatama at makuha natin yung pagsunod sa sa tinatawag na katuruan po ng Islam. Okay. Dahil po, meron na akong natitirang ilang minuto para po sa mga baguhan sa mga baguhan. Okay po, sa mga baguhan, ito po ang unang ating pong gagawin sa tinatawag na pagdarasal. Ang mga binibigkas at pamamaraan sa pagdarasal. Una, ang niya. Maglalayin po tayo na tayo magdadarasal. So 5 po ang pagdarasal: Salatul Fajr, Salatul Duhur, Salatul Asr, Salatul Maghrib, at saka Salatul Isha. So, kung ang dadasalan mo po ay Salatul Fajr, ibig sabihin magsasala ka ng 2 rakaah na Salatul Fajr. Kung dadasalan mo po ay Salatul Asr, magsasala ka ng 4 na rakaah na Salatul Asr. Kung ay Duhur. Kung Salatul Asr, 4 na rakaah rin ang dadasalan mo. Yun ang layunin mo. Kung halimbawa Maghrib, 3 rakaah ang inyong layunin, niya na dadasalan mo. Kung Salatul Isha, 4 na rakaah ang iyong dadasalan na kung saan sa Salatul Isha, 4 rakaah. Siguraduhin po natin na doon tayo nakaharap po sa tinatawag na Kaaba. Opo. Yan ang qibla natin bilang Muslim. Buong mundo po yan. Okay. Pagkatapos, banggitin natin yung tinatawag na Allahu Akbar. Okay. Pag nabanggit natin ang Allahu Akbar, ang susunod ay babanggitin natin itong tinatawag na Iftitahus Salah. Ito po yun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Isusunod po natin yung a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Tapos Bismillahirrahmanirrahim, Suratul Fatiha.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yan na po ang kasunod. Tapos magbabasa tayo ng maikling sura. Isa rin itong maikling sura, itong Suratul Ikhlas. Opo. Patay natin muna kasi ayan. Opo. Suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Opo. Tapos Allahu Akbar. Iyukod po tayo. Sa pagyukod po, ito ang babangitin. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. 3 beses po yan. Okay. Ang pagbangit ng Subhana Rabbil Azim, kailangan nakahawak po itong dalawang kamay natin. Saan nakahawak? Sa tuhod po natin. Sa tuhod. Kailangan sigurado na ang dalawang kamay po natin ay dito po yan sa tuhod. Hindi po doon sa baba ng tuhod o di kaya sa taas ng tuhod. Kailangan sa mismong yung tuhod na yon, ito ang hawakan po natin yan. Opo, yun ang pamamaraan sa pagdadarasal kapag tayo nakayukod. Wag na ilagay ang kamay natin sa baba ng tuhod o sa taas ng tuhod. Kailangan mismo sa tuhod na yun, doon natin ihawak ang dalawang kamay. Opo, 3 beses. Tapos pag bumangon tayo, Sami Allahu liman hamida. Pag bumangon tayo, ganun din yung ginagawa po natin. Babangitin yung Rabbana walakal hamd ng katirang tayyiban mubarakan fi. At mayroon din mga ibang mga binabangit, pero dahil baguhan po tayo at ito'y sapat pa rin yan. Wala pong problema. Okay. Ngayon, magpapatira pa tayo. Opo. Sa pagpapatira pa, babangitin natin yung Subhana Rabbil A'la. Subhana Rabbil A'la. 3 beses. Opo. Bali, yung mga kamay po natin, isa ito sa paliwanag ng mga scholar, yung kamay po, mayroon din mga scholar na nagsasabi na hindi yan magkakahiwalay, kundi magkakadikit at nakaganon po yan, nakaharap mismo yan. Opo. Parang ganon. Yan. Ibig sabihin, tapos yung paglagay po natin ng dalawang kamay, ilalagay natin po yan sa baba. Tapos, hindi naman yung nakaganon at hindi naman nakaganon. Kailangan tamang-tama yung ating ulo, halimbawa ganyan, kasi magpapatira po tayo. So, ibig sabihin, hindi na pwede yung nakaganon o di kaya yung nakaganon. Kailangan yung ikasya mismo ang ating mukha na ganon, parang ganon. Okay. At hindi naman ang dalawang kamay natin doon nakaganon o di kaya nakaganito na naman. Katamtaman, ilagay natin ng kumbaga, ating dalawang kamay, basta yung itansya mo na yung hindi tayo nahihirapan. Kasi kapag gumanong ka, nahihirapan ka. Kapag gano'n man, masyadong nasisigipan ka, yung katamtaman ng ilagay po natin. Okay. Pagkatapos, yung upo tayo, ulit, yung babangitin natin yung Rabbi Firli, Warhamni, Wahdini, Wajburni, hanggang Warzukni, Wajburni, Wafini sa yung mga dua yan, puro yan panalangin. Pero, kung bago po tayo, kahit na yung Rabbi Firli, okay na yun. Pero mas mainam pa rin, nabangitin lahat po yan. Rabbi Firli, Warhamni, Wahdini, Warzukni, Wajburni. Mas maganda pa rin po yan lahat. Tapos, ulit tayo na magpapatira pa tayo ulit. Pag nagpapatira tayo ulit po mga kapatid namin sa panang Islam, babaon tayo ulit na pangalawang raka. Bali, unang raka yun, tapos babaon tayo ulit ay pangalawang raka. Sa pangalawang raka po, kung ano ang mga binanggit po natin, yun pa rin ang gagawin po natin. Ulitin natin. Ang pagkakaiba lang po, pag tumayo tayo ng pangalawa, raka, hindi na tayo magsisimula doon na iftitah sala, yung binanggit na subhanakallah wa bihamdik. Hindi na ulitin yun. Yung po binabanggit po lamang sa una, raka. Pero sa pangalawang raka, pag nakatayo po tayo,
Bagbanggit tayo kagad ng Bismillahirrahmanirrahim, Suratul Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapos magbanggit tayo ng pangalawang sura. Kung ano po yung kabisado natin na sura na maikli, yun ang banggitin natin ulit. Kung mayroon tayong kabisado. Kung wala po tayong kabisado, kung isa lamang kabisado natin na sura, halimbawa, ang kabisado natin ay Suratul Ikhlas lamang. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Pwede mong ulitin sa pangalawang raka. Opo. Sa pangalawang raka po, yun, ang gagawin po doon, pag nakabanggit po tayo ng pangalawang sura, kung anong babanggitin sa pagyukod, babanggitin sa pagbangon mula sa pagyukod, babanggitin sa pagpapatirapa, sa pag-upo, sa pagbalik sa pagpatirapa, disim po yan. Kaya po pag naisaulo po natin kung anong binibigkas sa unang raka, lahat po yan ay pare-pare siyang binabanggit. Opo. Kaso lang may pagkakaiba. Okay. Ano ang pagkakaiba? Kung papansin niyo po, pag nagkapagsala po tayo ng Salatul Fajr, dalawang raka, di ba? Pansinin niyo, tuwing dalawang raka, uupo tayo. Tuwing dalawang raka, 3 raka po yan, o 4 na raka po yan. Kapag nasa dalawang raka, uupo tayo. Diba? Uupo tayo. Tapos magtahayat po tayo ng ibig sabihin nun. Diba? Kumbaga, magpapatira pa, nakaupo tayo, ngayon magtatasahud tayo. So, bawat pagdarasal yan, pag dalawang raka, 3 ang 4 na raka, diba? Salatul Duhur, Salatul Asr, Salatul Isya, puro yung 4 na raka. Maghrib 3 raka. Tuwing dalawang raka, upo tayo. Kapag nakaupo tayo, sa unang tasahud, sa pangalawang tasahud, ito ay babanggitin po lamang sa Salatul Fajr. Sa Salatul Fajr, dahil dalawang rakat po lamang yan, babanggitin po natin yung dalawang tasahud. Unang tasahud at pangalawang tasahud po. Ibig sabihin, magkaiba po yung tinatawag na Salatul Asr, Salatul Duhur, Salatul Maghrib, Salatul Isya. Bakit? Kasi yung dalawang raka'a sa Salatul Duhur, Salatul Asr, Salatul Maghrib, Salatul Isya, uupo tayo, di ba? Kapag umupo tayo, ang babanggitin po natin lamang ay unang tasahud. Yung at-tahiyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibatu. Diba? Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanggang sa dulo, unang tasawuf po lamang yan. Sa 4 na pagdarasal. Duhur, Asr, Maghrib, Isya. Sa pangalawang raka, pangalawang upo, yun lang babanggitin natin. So, kailan po natin babanggitin ng dalawa, itong unang tasawuf at pangalawang tasawuf na kagaya ng Salatul Fajr? Ito'y babanggitin natin sa panghuli na tayo, kumbaga, magtatapos. Halimbawa, sa 3 raka, Maghrib, upo tayo, yun, babanggitin natin ng tasahud at isasabay po natin yung pangalawang tasahud. Ganun din yung mga ibang pagdarasal na 4. Sa panghuli, babanggitin natin yung tasahud, ulitin natin, tapos isasabay po natin yung pangalawang tasahud. Ang ibig sabihin, bubuuin po natin ang binabanggit sa unang tasahud at pangalawang tasahud kapag sa panghuli. Pero ang tinutuki po lamang, halimbawa ay Salatul Fajr, kasi Salatul Fajr dalawang rakat po lamang yan, kaya sa pag-upo nyo, lahat po yan babanggitin. Opo, lahat yan babanggitin. Unang tasahud at pangalawang tasahud. Okay. Ngayon po, kapag tayo nakatasahud, nakaturo, di ba, nakaturo tayo. Ito po ay hindi natin to ihinto o tatanggalin hanggat hindi po natin mabasa ang lahat ng binabasa. Halimbawa, nakakaturo tayo, di ba? At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu wassalamu alaykum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapos, yung pangalang tasahud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Habang nagbabanggi tayo, nakaturo pa rin yan. Sa ibang paliwanag ng mga sulat, ito'y ginagalaw. Pinakasunna. Tuwing nababanggit ang pangalan ng Allah, o di kaya may
nababanggit na kadakilan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakagano yan. Yung iba gumagano yan. Ginagalaw nila yan. So, ibig sabihin, tatapusin mo ito kapag tapos na ang mga binabanggit. Oo. Napansin ko po yung dalawa na nagdarasal, di ba? Wala silang dua, o di kaya panalangin. Sa dulo po, pinahintulutan po tayo na pagkatapos ng pangalawang tasyahud, yung Allah mabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innak hamidum majid. Pwede tayo magdua o manalangin. Diba? La maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu. May mga iba pang mga dua panalangin. Pero Arabic po lamang. Hindi po pwede yung Tagalog o ibang lingwahe. Arabic po lamang yan. Kaya kung wala po tayong kabisadong mga dua o panalangin, kailangan magsaulo tayo. Kasi mas mainam na mayroon tayong dua o panalangin dahil pinahintulutan tayo doon na isa rin po yan sa mga panahon na tinatanggap ang panalangin. Diba? So pwede tayong magdua doon at manalangin habang nakaturo po tayo. Habang nakaturo, dahil tapos na banggitin yung unang tasawud at pangalang tasawud, habang nakaturo, babanggitin ng dua o panalangin. Sabi po ng mga ibang scholar, kung halimbawa wala kang kabisadong Arabic, pwede mo itagalog, pero wag kang magbanggit. Wag kang magbanggit ng salita na hindi Arabic kapag tayo nagdadarasal. Hindi tayo pwedeng sumingit ng ibang, kaya mas mainam talaga na mayroon ding may saulo na Arabic kasi yung pa rin ang ating gagamitin. Okay. So, doon po nagtatapos yung sinasabi po natin na pagdarasal, pagkatapos magdua o manalangin, magsalam po tayo. Tapos sa kanan, sa kaliwa, kung tayo po ay nagsasala na samang-sama, kasi minsan yan, samang-sama, tulad ng Ramadan, o di kaya minsan isinasama tayo ng mga amo natin, o di kaya nakakasama po tayo sa mga nagdadarasal na pangkalahatan. Pag tayo nagsalam ang imam, alam mo may imam, di ba? Yung imam magbabangit, Assalamualaikum warahmatullah. Huwag kang magsalam kagad kapag ikaw ay sumasama. Huwag mong sundan kagad yung imam. Assalamualaikum warahmatullah. Hindi. Ang imam, kapag nagsama ka sa may imam, may leader na nagsasala, pag hindi niya nabanggit yung dalawang salam, alim mo, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pag hindi niya nabanggit, huwag ka na lang magsalam kagad. Patapusin mo siya muna. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saka na lang magbabanggit ng Assalamualaikum. Dahil may mga iba na mga hindi nila alam siguro, mga baguan, dahil narinig nila yung leader, yung namumuno sa pagdarasal na Assalamualaikum warahmatullah, susundan nila kagad Assalamualaikum. Pero hindi pa tapos sa pangalawa. Kaya pakinggan mo muna, patapusin mo siya sa pagsalam sa kanan, sa kaliwa, sa kanilang magbabanggit ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opo. Di bale po kasi sabi ko po sa inyo itong paksa po natin na special sa pagdarasal. Kaya kahit na po paulit-ulit para namang makatulong sa ating mga sister na mga baguhan na hindi pa nila nakukuha ang pagdarasal. Kaya alhamdulillah kayong marunong na magdarasal, magdua rin kayo, manalangin. Sana po itong mga classmate niyo po, mga baguhan ay matuto rin sila ng inshallah mabilis, maaga, at magaya nila po kayo inshallah. Okay po, dahil tapos na po aking oras, 2:30 na, magbibigay ako ng ilang minuto po kung mayroon kayong katanungan, pwede po kayo magtanong inshallah. So may katanungan po. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ano po ba yung Ustad? Ano po yung tinatawag na sunnah? Mashallah. Okay. Pag sinabi po sunnah, ito yung wikang Arabic na ang ibig pagkahulugan ay voluntaryong pagsamba o voluntaryong gawain. Halimbawa, sunnah, diba, bago ka magdarasal ng obligado, magsasalakat ng sunnah. So yung sunnah yun. Pag buwan ng Ramadan, obligado ang pag-ayuno. Pag nag-ayuno ka sa Yawm Arafah, nag-ayuno ka sa Yawm Ashura, mag-ayuno ka sa Lunes, mag-ayuno ka ng Huwebes, ito yung mga tinatawag na sunnah. Ibig sabihin na sunnah,
voluntaryong gawain. Kapag ito'y Lunes ginawa, at Luwebes lang. opo, Sa Lunes at Luwebes lang po yan gagawin. ah, opo, yung pag-ayuno, ang tinutukoy ko yung Lunes at saka Huwebes. Ano Mag-ayuno po yung tayo. pag-ano? Yun pong ano, suna. Oh, yun ang isa rin yun sa sunna. Maraming sunna ang tinutukoy. Isa rin yun sa sunna. Yung pagdarasal na 2 rakaat, isa rin sunna. Ibig sabihin, mga sunna po na hindi obligado. Pwede mong gawin, pwedeng hindi. Pero may lang pa rin na ginagawa kasi para magkaroon ka ng gantimpala, biyaya. Opo. Yun ang sunna. Ibig sabihin na sunna, voluntaryong gawain. Hindi obligado. Diba? At Ganun din po, same lang po sa prayer. Ang binibigkas. ano po? Same lang po ba sa prayer yung binibigkas nyo? Tama, tama. Kung ano yung binibigkas mo doon sa Salatul Fajr, kasi Salatul Fajr 2 rakaat, di ba? Kung ano ang binibigkas mo doon, yun pa rin ang binibigkas mo sa sunnah. Wala pong pagkakaiba po doon. Sila pa rin. Kumbaga dadagdag po. Opo. Kung ano yung mga binabasa mula sa pagtayo, sa pagyuko, sa pagpatirapa, ganun pa rin sila. Okay? Wala pong pagbabago doon. Ang nababago lamang po yung surah na binabanggit o binabasa kasi minsan may maraming kabisado. Kapag marami kang naisaulo sa banal na Quran, pwede mo, halimbawa, bago-baguhin, iba ngayon ang babasahin mo, bukas na naman, iba na naman, wala pa pong problema kasi marami kang naisaulo. Yun lang nababago doon, ha? Walang iba, kundi yun lamang. Opo. Okay? Ustad, yun pong ano, Ustad, kapag Friday po, ano po ba yung pagdarasal pag Friday? Iba po ba? Mashallah. Ang Friday po, pares pa rin ang pagdarasal sa Friday. Nagsala ka ng Salatul Fajr, 2 rakaat. Sa Friday rin, 2 rakaat. Kasi sa Friday, nagiging 2 rakaat yan. Hindi po katulad ng Duhur, na 4 rakaat, di ba? Ang Duhur, 4 na rakaat. Kapag Juma, 2 rakaat. Bakit ginawang 2 rakaat? Dahil yung khutbah, di ba? May khutbah, may sermon na magsisirmon yung imam bago magdarasal ang mga magdadarasal. So, ibig sabihin nun, yung 2 rakaat na natitira, sabi nga po nila, ay doon po yun sa tinatawag na khutbah. Kaya, Friday, tama po yung katanungan ninyo na 2 rakaat po lamang yan, iba yan sa duhur. Pero, ang tinutukoy pa rin ay doon sa tanghali, kasi ginawang Jumaa na pagdarasal, kasi may kasamang sermon. So, 2 rakaat pa rin yun. Kumbaga, Ustad, pag Friday po, Ustad, pag nagdarasal po, Ustad, ng dohor, yun lang pong dohor ang dadagdagan ng ano po? Magandang tanong niyo po. Ang mga kababahian, dahil siyempre sa bahay kayo ngayon, di ba? Opo. Dahil nasa bahay po kayo, hindi kayo pwedeng magdarasal ng 2 rakaat. Magdadarasal po lamang kayo ay 4 na rakaat na duhur. Kahit na Friday. Dohor lang po? Opo, kahit na Friday. Dahil siyempre, hindi naman kayo pumunta sa masjid, di ba? Ang magdadarasal ng 2 rakaat po lamang ay yung mga kalalakihan na pumunta sila sa masjid na may nagsermon. Pero kayong mga kababayan po, tandaan niyo po sa mga baguhan, sa mga matatagal, siguro alam po nila ito. Kahit na Friday po, kahit araw ng Friday, 4 na rakaat pa rin ang pagsasalahan nyo na Salatul Duhur. Halimbawa, Friday ngayon, kami sa Kumbaga po, dadagdagan. Hindi po dadagdagan. Kung ano yung pinagsasala po natin sa Salatul Duhur kapag hindi Friday, pagdating ng Friday, ganun pa rin yun. 4 na rakaat pa rin. Pero kami mga kalalakihan, pupunta kami sa masjid, 2 rakaat lamang aming pagsasalaan. Magkaiba po tayo. Kayo nasa bahay, 4 na rakaat lamang ang inyong pagdadarasalan, pero Salatul Duhur. Always naman po 4 ang duhor, di ba? Opo. Pero ang ibig ko sabihin, kapag Friday na pumunta kayo sa masjid, na nagsala kayo, sumama kayo sa sama-samang pagdarasal, nagiging 2 lang. Okay po. Nagiging 2 po. Dahil siyempre, pumunta kayo at nakinig kayo, kaya naging 2. Pero kapag wala kayong pinuntahan, sabay lang po kayo, 4 rakaat pa rin yan, at saka ang dadasalan niyo po ay Salatul Duhur. Salatul Duhur. Okay? Ustad, yun pong ano, Ustad, yun pong pagdarasal po ng Fajr. Tapos hindi po nakapagdasal ng Fajr na ganyan kasi po nakatulog, ganun.
Eh, Oh, minsan po, kung para sa akin po, naisip ko na bago ako magdarasal ng Fajr, gusto ko maligo muna, eh sobrang aga po ng Fajr. Ano po bang dapat gawin? hindi naman obligado yung paliligo. Kung halimbawa, magsasala ka na hindi ka nakaligo, maliban po lamang doon sa mga, siyempre, sa may asawa, o kung halimbawa, sila po ay nagtabi silang mag-asawa, yun, nasa kalagyan po sila ng junub, ibig sabihin, kailangan obligado sa kanila na maligo. Pero kung wala po, hindi na kailangan magligo. Opo, liban kung Eh minsan po ustad, late na po ustad bumangon, tapos na yung Fajr, kumbaga nakapag-ano na yung araw, mga alas 6, alas 7 na po. ganito na lang po gawin nyo kapag oras na nakatulog kayo ng maayos at paggising niyo ay parang sumikat ng araw. Huwag po kayong magsalita, dumiretso kayo kaagad sa gripo, sa palikuran, mag-share muna, tapos maghugas, mag-ablusyon, tapos magdarasal kaagad ng 2 rakaat. Kahit anong oras ka doon nakagising po. Sabi Kasi, po ng amo ko ano po, anong sabi ng amo niyo? sabi niya may suna daw na dinadagdag pagka late na yung Ang ibig sabihin niya doon, halimbawa, nakagising ka ng maayos. Di ba? Tapos, maaga ka dumising. Yun ay sinasabi doon na 2 rakaat bago ka magsalatul Fajr. Tama po yun, 2 rakaat muna. Tapos, saka na lang magsala ng Fajr. Pero, dahil na late ka, nakagising po kayo na sumubra ka sa oras, lagpas ka sa oras, di ba? Nawala na yung tinatawag na Salatul Fajr. Yung oras ng Salatul Fajr ay wala na, tapos na. Kaya wala po kayong gagawin kundi magsala kaagad ng Salatul Fajr. Hindi pa magsunna, hindi kailangan magsunna pa. Hindi po, nakikita ko yung amo ko, nagdadasal po ng Fajr, alas 8 na. Parang natutulog din ng maayos. Opo, kaya nga po nagtataka ko. Iyon ang, kaya nalilito po ako pag minsan. Okay, malino na ngayon. Kasi may dasal pa po ba ng alas 8? Di ba wala na? Wala kang dasal. Kaso lang, dahil kagigising mo, di ba? Hindi mo naman sinadya. Liban, kung sinasadya mo, ayun, mayroon kang pananagutan pa rin sa kabilang buhay. Pero kung talagang natulog ka ng mahimbing, kasi katulad din tayo, minsan sobrang sarap ng tulog, makagising tayo, parang sumikat ng araw. Kaya wala kong gagawin, kundi mag-ablusyon lamang, tapos magdadarasal kagad ng 2 rakaat na Fajr. Tapos na. Kahit na lumagpas na, opo, pwede mo pagdarasalan. Ako po kasi, Ustad, alas 5:30 talaga gising ko. Kasi pagising ko alas 5:30, yun, tapos na pala yung Fajr. Okay, kahit na po tapos na, basta ibig sabihin, dahil kagigising mo, pwede ka na magsala ng Salatul Fajr kaagad. Okay? Okay po, dahil po tapos na ang ating oras, pasensya na po yung iba dyan na hindi rin nakapagtanong. Di bali po, kung meron kayong mga katanungan po dyan na hindi na itanong, pwede nyo i-send po kaagad sa ating group para po masagot natin kung alam po natin na, inshallah, dahil tapos ang ating oras. Inshallah po, sa susunod ay magsihanda po yung ating, mga ibang sisir na mag-exam. Kasama doon si Solidad kung maging handa po, at kasama rin doon si Asma, inshallah, para naman magkaroon sila ng biyaya, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Okay, so attendance time muna bago tayo magsara. Si Khadija, okay, September, ano nga, September 10. Khadija, tapos Khadija, sino ba ito? Sila Solidad, si Mary Julie, Miriam, si Edin, Christina, si Sherry. Ay, Ustad, yun Okay. pala pong, Ustad, yun pong passport ko at saka yung ikama ko po at saka yung ID ko. Paano ko pa ba yan? Isisend ko lang sa WhatsApp nyo o dadalhin dyan? Dadalhin po rito yung picture po lamang. Kasi yung Xerox passport at saka ikama, pwede nyo isin sa amin. Kaso lang, kung pupunta po
kayo kasi para ibigay yung picture, mas maganda, dala-dala niyo pa rin yung Xerox cam at saka passport, okay? Para po maibigay sa inyo, para po makumpleto po. Okay po, hanggang dito po lamang, inshallah. Picture ko, nakahijab na. Tama, nakahijab. Kailan nakahijab po tayo? Kasi hindi po hindi nakahijab, okay? Sige po, thank you. Sige po, hanggang dito po lamang. Ako ay nagpapasalamat po sa inyo dahil nandyan po kayo. Kung wala po kayo dyan, wala po tayong makakausap, no? Kaya kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil lagi po kayo umaatin sa ating programa. Naway mayroon tayong napulot na aral at tanggapin po ni Allah subhanahu wa ta'ala ating oras at mapakinabangan po natin dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay at higit sa lahat ay mapabilang po tayo sa mga taong tatanggapin po ng Allah sa kanyang paraiso, siyempre kasama ang ating pamilya. Kaya iniling po natin sa Allah na naway patnubayan at gabayan po sila lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdi, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.